Sige po, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, hayaan niyo po muna ako manalangin. Yes, Sir God, Hallelujah God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito, sa oras na binigay niyo po sa bagay sa amin upang makapunta, makadalo sa iyong gawain, Panginoon. At Lord, gagaas namin na Panginoon, ikaw ang manigit sa amin hanggang sa pagtapos ng service na ito, O God. Lord, patuloy namin pupurihin at asambay ng iyong pangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
we can sing worship song. It's all about you, Lord. Our music, playing instruments, all about you, Lord. Everything, oh God, sa buhay namin, it's all about you. Ang pagpunta namin sa lugar na ito ay dahil sa iyo. Pakikinig na yung mga salita ay dahil sa iyo. Panginoon, dahil sa iyo, niligtas mo kami, binago mo ang aming buhay. Kaya ang buhay na ito ay para sa iyo lamang. At lahat ng aming gagawin ay para lang sa iyo, dahil sa iyo. Salamat, O Diyos, sa katotohanan. Ikaw lamang ang dapat namin paglingkuran. Ikaw lamang ang dapat namin sampayin. Purihin sa dahil. Kaya minsan pa, O Diyos, kayo ang pakahayag sa amin. Salita mo, inihayag mo sa amin at walang iyong kalooban sa mga araw na ito, sa iyong eklesiya, sa iyong mga pananampalataya. Sapagkat nais mo na kami ay in line sa iyong kalooban, sa iyong mandate, this final hour. This third, so God, na iyong itinatag sa lugar na ito ay nais mo, makasunod sa iyong kalooban. Kaya naman, tuloy mo kaming turuan, tuloy na magpakahayag sa amin. Sa gabing ito, kami muli mag-aaral ng mga salita. Samahan kami ng Banal na Espiritu. Magsalita mo, magamat nauulit, ay napakahalaga. At anumang salita mo inuulit, ibig sabihin, Panginoon, ito'y napakahalaga. Kaya nga, ito ang mag-aaralan namin ngayon. Puspusin mo kami ng karunungan at kaunawaan. Ito'y mag-penetrate sa amin. Dahil na narinig na namin ito. O Diyos, maaaring di pa namin naganap. Kailangan namin ganapin. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Anoint us, Lord. As you anoint your word. Father, we thank you so much. At sa iyo lamang po ang pinakamataas na pagpuri ng samba at dakilan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Walang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. May pagkakakulan and good evening everyone. Once again, welcome sa ating Believers Meeting. Sa iyo pa natin mga kapatid wala dito. Very important po yung ating pag-aaralan ngayon. Papanahong salita ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya na dapat marinig maunawaan. Okay. Ready na po ba tayo mga kapatid? Say Amen. Amen. Parang hindi pa. Ready na ba tayo? Amen. Okay. Salamat sa Diyos. And papasalamat tayo sa Panginoon sa good news dahil tama ba Ate Judith, may nakita na tayong venue. So ito ay medyo mataas kaysa sa napag-usapan. But then, si Lord naman ako provide ng ating pangangailangan financial. Amen? Mahalaga po ma-execute natin yung napakahalagang utos na ito. Naginapin ito nga yung water baptism. Kaya by Saturday na po yan, sa lahat ng mga kapatid natin na magpapabautismo, prepare yourself para sa gawain ito. Okay? And we thank the Lord sa kanyang pag-ilos. Mula nung ayan po ay in-announce, ay hindi na po kami tumitigil manalangin. Dahil may mga kabulian. But kapag kalooban ni Lord, magyayari. Amen? Amen?
Okay, salamat sa Diyos at tayo magagawa na sa pag-aaral ng salita niya. Let's open our Bible in Luke 14, verses 12 to 24. Ito po ay patungkol sa parable of great supper o yung talinghaga sa dakilang at sa hapunan. Sa napakalaking hapunan. Okay, meron ba tayo dyan sa Bible? Ito nga pong talinghaga, kung sinabi yung talinghaga, ito ay story na kwento ng ating Panginoon, pagaman hindi man talaga siya totoong kwento, pero may kinalaman spiritually. Meron siyang spiritual impact sa mga tao. Okay, sabi dyan, at sinabi rin naman niya sa nag-aanyaya sa kanya, pagkat naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang pagkat naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan ay huwag mong tawagin ang iyong kaibigan. Narinig niyo? Sabi sa Tagalog, huwag yung mga kaibigan ang yayain o kaya yung mga kapatid. Di ang iyong mga kapag-anak ay ang mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan at gantihan ka. Next, dapat kung paghahanda, anyayahan mo ang mga dukha, mga pigkaw, mga pilay, mga bulag, at magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat igaganti sa iyo. Sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na mabuti ang mga ganap. And then, at nang marinig ito ng isa sa nangangapong kasama niya sa gulang, ay sinabi sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Tapos sinabi sa kanya, isang naganda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghahapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat sa mga bagay ay nahanda na. Sa panahon ng silang lahat na parang iisay na pasimulang mga dahilan. Sa kanya ay sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong balis at tingnan. Namamanid ko sa iyo na pagpapamanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkakatuwang na bakang lalaki at paroon ako upang sila'y subukin. Pinamamanid ko sa iyo na pagpapamanhinan mo ako. And then, sinabi ng iba, bago ako kasal at kaya nga hindi ako makapaloroon. Dumating ang alipin at sinaysay ang mga bagay nito sa kanyang Panginoon, na magdagayon sa galit ng puno ng sambahayan, ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan, sa mga daang parinipon ng bayan at dalhin mo rito mga dukha, at ang mga pigkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang pinag-uutos mo, at gayon may maluwag pa. Sabi na, maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga pangunan. Pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na iman sa mga taong pinanyayahan ay hindi makakatiim ng aking hapunan. Dalawang bagay po sa kasaysayan niya at talinghaga na sinaysay ng ating Panginoon ang pagtutuunan natin ng pansin. Yung salitang maluwag pa. Mga dito maluwag pa ang space, no? And then, yung sinabi ng puno ng sambahayan, sabi doon, ay punuin ninyo ang aking bahay. So, ang message natin sa gabi nito ay build my house. Punuin mo ang aking bahay. Sabihin nga natin, punuin mo ang aking bahay. Punuin mo ang aking bahay. Okay, no. Ang binabanggit doon, ang puno ng sambahayan, alam natin, mayroong tinatawag na great supper doon. At napansin ng puno ng sambahayan, kasi nag-effort talaga siyang maghanda, di ba? Ang dami niyang inihanda, sabi lahat na prepare na. Alam niyo, pinakamatagal kasi sa mga tinatawag na okasyon, yung preparation, tama? Yun yung pinakamatagal gawin yung preparation, tapos yung event, sandali lang na nangyayari. Kaya, I believe itong supper na to, great supper na to, ay ang tagal na preparation. At kaya naman, yung Panginoon dito, yung puno ng sambahayan, i-expect o nag-expect siya na mapupuno
Panginoon, no? Dahil pinagandaan niya ng mabuti, di ba? Sa natural man, kahit yung may mga okasyon, napakasaya ng puso nila kapag yung mga inibitahan ng doon lahat, di ba? Ganon din, yung puno ng sambahayan. Sabi niya, imbitahan niya yung mga tao, imbitahan niya silang lahat. At doon, nangyari, na maraming nagdahilan, sa lahat dahilan. Parang sa panahon natin, ang dami mga dahilan ng mga tao, pag inimbitahan natin sila. At sabi nga doon, nung malaman ng puno ng sambahayan, nagkaalit siya. Sabi doon ay magkanyaya pa kayo yung mga taong mahirap, mga taong walang kakayanang kumain ng masasarap. Sila ang imbitahan nyo sa aming hapunan. At nung naimbitahan na to, tapos na yung oras ng pag-iimbita, napansin ng puno ng sambahayan, maluwag pa. Eh ngayon, ang utos niya, build my house. Punuin nyo ang aming sambahayan. Kaya i-ugnay natin itong salitang ito sa ating kalagayan, sa ating church, simbahan, sa house of God. You know, yung talikhagang ito, sa totoo lang, may kinalaman sa kingdom of God talaga, sa kaharian ng Diyos. Na kahit man ang Panginoong Jesus ang nagsabi na, occupy till I come. Punuin ninyo yung mga bakante ay dapat mapunuan. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Tinuro ko na sa inyo yung salitang occupy till I come. So ito naman, build my house. Alam natin mga kapatid na noong pa man ang ating Panginoong Jesus kasama ang mga disipulo ay lagi niyang sinishare sa kanila na ang mga aanihin ay hinog na. At kailangan manalangin sila na magkaroon ng manggagawa. At ito nga po ang nangyari doon sa upper room ay naganap yung pagsilang ng unang church, yung pinatawag na Jerusalem Church. Na merong ang unang member niya ay 120 disciples, di ba? Doon sa upper room. At sabi nga ng Panginoon, bago sila humayo, hintayin muna nila yung pangako ng Ama. Ano yun? Yung Holy Spirit. The outpouring of the Holy Spirit upang sa gayon ay matanggap nila yung power to preach na maibahagi yung ating Panginoon Jesus. And then, nangyari nga po yan. Pagdating sa Acts 2, verse 47, tingnan natin ito, no? Dahil dumating na nga ang Holy Spirit, pagbasa natin yan sa Acts 2, from verse 2 hanggang sumunod na talata, and then dyan tayo hanggang po sa 47, ito na po yung mga napuspos ng Holy Spirit, sila po ay nag-testify through Peter, at yan na po yung tinatawag na pag-fill in doon sa house ng ating Panginoon. Sa Acts 2:47, sabi dyan, nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Sino ito? Yung mga nakakilala sa Panginoon. At ang ganda sa ito, hindi naragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaligtas. Yan, no? Yung Jerusalem Church, which is the Ecclesia. Sabi na Ecclesia. Na ibig sabihin ng Ecclesia ay the called out ones, sa mga taong tinawag, palabas sa sanglibutan. Itong Ecclesia na tinawag palabas sa sanglibutan ay sinuguri naman upang mangaral, mag-evangelize. Sabihin natin, evangelize. Yan, no? Evangelize. So, ibig sabihin, mga kapatid, through that verse, sa Acts 2:47, ang vision po dyan na ibinigay ng Panginoon sa Ecclesias, sa unang-una sa Jerusalem Church, is evangelism. So, din natin, evangelism. Yan, evangelism, vision to the church. Ang bawat churches may kanya-kanyang vision. Pero dapat magkaroon lamang ng isang vision ang church na itinatag ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 16:24, upon this rock I will build my church. Kaninong church?
kay Jesus sa ating Panginoon. At yung vision na binigay niya, yung tinatawag na Great Commission, evangelism. So, yun po yung vision ng ating Panginoon na dapat every churches and fellowship ay nakatuon sa tinatawag na vision of the Lord. And the Lord wants to fill His church with souls. Kaya hindi will ni Lord na ganito lang ang bilang natin. Ang gusto niya, itong house niya ay mapuno. Gaya ng sinasabi sa parable, fill my house. Amen? At ang susi para yung filling the house of the Lord ng mga kaluluwa ay walang iba kundi itong nangyari sa Acts 2. This is evangelism. And through this verse, Acts 2:47, there are 4 components of evangelism. Jerusalem Church, ito yung pattern ng bawat churches sa mga panahon ito patungkol po sa pagpibuild ng house of the Lord. Sa pagpupuno sa bahay ng Panginoon. Ito po ang will ng ating Panginoon. And what is the 4 components of evangelism? Balikan natin yung Acts 2:47. Hallelujah. Sabi ng lahat, hallelujah. Hallelujah. Yung 4 na sangkap ng sa pag sinabing evangelism from the word evangelizo o euangelizo sa Greek, this means good news or preach the good news. Sabi dito na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at itinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Unang bagay po, unang component ng tinatawag na evangelism ay yung divine word. It's a divine word. Ito ay trabaho ng Panginoon. Sabi sa English, the Lord added. Sabi ng lahat, the Lord added. So, ibig sabihin, evangelism is a God's word. Trabaho ng Panginoon na magdagdag. Unang-una. Kaya, nung si Jesus, ang ating Panginoon ay nandito sa lupa, pinangaral niya ang kaharian ng Diyos, siya yung nagpasimula ng evangelism. Siya ang nangaral ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Kaya ito ay divine word. Ito ay sakdal, sagrado na gawain sapagkat unang-unang nag-a-add ng soul ay walang iba kundi ang Panginoon. Yes and amen? Because He is the sovereign God at siya may kapangyarihan na dalhin ang mga kaluluwa sa Ecclesia. And God is the principal evangelist. Kung may mga kilala tayong evangelist like Billy Graham, at sino pa mga evangelist gaya ni Benny Hinn, yan mga great evangelist ng ating Panginoon, ay nauna na ang Panginoon sa naging evangelist. Yes, amen? Siya yung unang-unang nag-a-add ng mga kaluluwa. At yun po, kaya sa mga sasangkap ng pagbabahagi o pag-evangelize, pag-share ng good news, unang-una na gumawa na ng ating Panginoon. Ngunit hindi natatapos dyan yung paggawa. So, evangelism, sabi ng isang preacher, is the intersection of divine predestination and human choice. Parang pag sinabing intersection, parang crossroad. Yan, nakita na ba kayo na intersection sa daan? Sa mga madalas kalye, alam yung intersection, di ba? So, yung evangelism, though ang Panginoon, siya talaga yung divine worker ng evangelism, siya nagpasimula, so hindi ibig sabihin na tapos ng kay Lord ang pag-evangelize. Kasi ito yung paniniwala ng mga Calvinist. Sabi nila, ay hindi na natin kailangan mag-imbita at ang mga tao ay ihatid sa pagtanggap sa Panginoon, trabaho daw ng Panginoon yun.
Pero ang Biblia, kung babasahin nila, kinakailangan na mayroong gagawa pa nito. Amen? Dahil si Jesus Christ nasa kanan ng Ama. That's why binigay sa atin ang Holy Spirit para tayo maging saksi. Sabi sa Acts 1:8, kayo magiging mga saksi ko. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa hanggang kahululiang hangganan ng lupa. At yun lang pang mga alagad ng sinabihan, no? Hanggang sa panahon natin yan. Amen? Hanggang hindi pa nag-rapture, tayo po ay inuutusan din ng Panginoon. So, evangelism is the intersection of divine predestination and human choice. Kaya very, very important yung pangangaral ng gospel sa mga tao. Sapagkat kailangan ng mga tao ay makarinig dito. Kasi amen, hindi kalooban ng Diyos na tayo lang ang nakakarinig dito. Okay. Sabi ng isang evangelist pa ni J.I. Packer, it is a matter not merely of informing but also of inviting. Mahalaga daw, hindi lamang i-inform yung mga tao, kundi i-invite sila sa house of the Lord. Oo, nagsishare tayo, samahan na natin ang pag-iimbita. Kasi, halimbawa, pinatanggap natin sila sa Panginoon. Hindi sila maaalagaan kung hindi sila dadalhin sa house of the Lord. Amen? Kasi, parang pag sa baby, pag pinabayaan mo yan, mapapahamak yan, di ba? Ganun din sa spiritual. So, pangalawa na component ng evangelism is a disciple's word. Ito'y trabaho din ng mga alagad ng ating Panginoon. Lahat ng nakakilala sa Panginoon ay kinakailangan na maging evangelist o nag-evangelize, nangingaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Si Peter, sabihin lahat Peter. Si Peter ay nag-testify in Acts 2 verse 40. So, God uses human to do the work. So, unang-una, sabi natin, ang unang sangkap o component ng evangelism is a divine word. Ito'y ginawa ng Panginoon, He added souls to the church. And then, pinasa niya sa kanyang mga disciple ng trabaho. So, ngayon po, ito ay disciples' word. The Great Commission. Sabi doon sa Acts 2:14, at sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya, si Peter yan, at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong dahil ito. Si Peter na buong tapang na nangaral, pinag-aralan natin last Wednesday, na yung faith ni Peter ay na-shake, di ba? Si Jesus mismo ang nagsabi, Peter, hinihingi ka ni Satanas sa akin upang ligligin ang iyong pananampalataya. Pero ipinanalangin na kita at kung ikay makapanumbalik, magsisi at makapanumbalik, palakasin mo ang iyong mga kapatid. So si Peter, nag-downfall yung faith niya, pero eventually siya po'y nakabalik sa Panginoon at eto na, tumayo ng isang matapang na Peter na puspos na Espiritu Santo na siya ay gumawa ng kalooban ng Diyos, which is the Great Commission, evangelism, at siya po ay buong tapang na pinangaral ang salita ng Panginoon. Say amen? Amen. So si Peter lang siya. Gaya natin. Lahat tayo, like Peter, meron tayong Holy Spirit. Amen? Na siya'y tumayo sa harapan ng mga tao ng buong tapang at pinangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, tayo din ay dapat maging kay Pedro. Because evangelism is a disciple's work. Ako po'y natutuwa sa na balitaan ko, si ating si Sister Michelle kanina, nangiram siya ng Bible. Sabi ko, saan mo gagamitin? Mayroon po kami devotion ng mga kabataan ko, ng mga klase ko. Tuturo ko po sa kanila yung tinuro ni Ate Shell sa akin about sa Book of Proverbs. Alam nyo, natuwa ang puso ko doon kasi imagine, hindi natin alam na ito palang ating kapatid, meron na siyang
dinidibog o tinutulungan ng mga kabataan. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Michelle. Sana may picture kayo pagkayo mo sa atin. Yan, no? Maganda yan. Ilalagay natin sa ating order ng youth na hindi lang siya kundi pagiging encouragement sa atin na magamit din tayo to share the gospel. Amen? Yan, natutuwa tayo dyan kasi hindi naman natin nakalain na meron pa ng mga ganong ginagawa yung ating kapatid. So, sa good news. So, like Peter, again, siya po ay nag-testify, tumayo in front of many people, and imagine that day, mga kapatid, ilang kaluluwa ang nadagdag sa Ecclesia sa Jerusalem Church? 3,000. Noong araw na yan, nadagdag ay 3,000 kaluluwa. Wow! Ngayon, sinabi ba nila, oops, okay, tama na itong 3,000. Hinto na tayo sa pag-evangelize, no? Ito pa lang sila nagpapasimula, di ba? So, nakita natin na effective yung tinatawag na disciples evangelism. Trabaho ito ng mga mananampalataya ng Panginoon. Praise God. So, Peter telling people to receive Christ. Again, evangelism is cooperation of God and His disciples. Yes, si Lord, ina-add niya yung soul sa house of God, but hindi na natapos doon. Kaya tayo inaaralan na salita ng Diyos para tayo din naman ay tumulong para mag-build in ang house of the Lord. Kasi amen? Hanggang may nakikita ang Panginoon na pangating upuan, ay dinideserve niya na yung mga nandito, tayong mga nandito, ay pupunuan natin yung mga upuan na yun ng kaluluwa para sa Panginoon. It's all about Jesus. Amen? Pag-ibita niya, may mga kabataan, pag-ibita niyo ang gawain ng Panginoon. Ayon po sa survey, only 5% of Christian ang nag-evangelize. Out of 100%, 5%. 5% lang yung nagsishare. And out of 100, 10% lang ng church all over the world. Ay, sa survey po yan ay sino lang yung nag-execute ng Great Commission. Kasi yung iba, dahil malalaking churches na parang satisfied na sila sa ganong dami nila. Pero ang dami pa pong kaluluwa wala sa Panginoon. Amen? Napakarami pa. Sa kapitbahay nyo, ilan ang Kristiyano dyan. Dito na lang sa vicinity ng ating church building. Ilan ang lumadalo. Ay tayo lang din. So, may kailangan tayong gawin. And next, pangatlo po, na component of evangelism is it's a double word. Sabihin na double word. So, again, bakit tinawag na double word? To the church, those being saved, believers were added to the Lord. And the Lord added to the church. When you got saved, and God put you in the church, they go together. Ibig sabihin yan, ikaw at ang Panginoon ay magkasama na magdaragdag ng kaluluwa sa church. At hindi lang yon, kundi kasama mo pa rin yung iyong kapatiran. Tayo, mayroon tayong teamwork. Sabihin natin teamwork. Kaya nga noon, nung sinugo ni Jesus, yung 70 disciples, 2 by 2. Magandang mahayok, 2 by 2. Pero meron din tinatawag naman na personal evangelism. Yan. Pero itong tinatawag na is a double work. So kasama natin si Lord. So, dalawa tayo, partner tayo. Kasi ang ideya o ang layunin, purpose, kung bakit dalawa, kasama mo, ikaw ay trainer, siya ay trainee, para mag-train yung kasama mo on how to share the gospel. Tuturuan mo siya. Parang ganito, nasabihin ko, pakinggan mo.
Magsasabi ako, papakinggan mo. And eventually, ikaw na ang magsasabi para pakinggan ko naman kung ano yung sinasabi mo. At itong ating tinuturuan, isang araw, siya naman ang magsasabi sa iba. Diba? Nag-multiply mo ba? Amen. Yan. Kaya nga, napaka-importante na tayo po ay humahayaw. Hindi lang ina-announce, hindi lang yung kapag ina-announce, so mag-evangelize po tayo, sa Sabado, ganito, no? Alam niyo, may maintindihan tayo doon sa Acts 2:47. So, hindi tayo dapat mag-give up sa church. Si Lord na hindi nag-give up, hanggang ngayon nag-pray siya para sa church. Sa Iglesia, pinag-pray niya na magkaisa, pinag-pray niya na maging kaisa natin ang Panginoon sa layunin, at yun nga po ang mapilin ng kanyang house, yung kanyang tahanan ay mapuno ng mga kaluluwa. Amen? So, yan po ang pangatlong component. Again, the first component is a divine work. Ito yung trabaho ng Panginoon to add souls in His house. Pangalawa, it is also a disciples' work. Trabaho ng mga alagad ng Panginoon. Pangatlo, it's a global work. Ito ay trabaho natin, nakasama tayo, sama-sama tayong gagawin ang kalooban ito ng Diyos. At siyempre, kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. Sa gawain ito. Andiyan pa po ba tayo? Amen. So again, huwag natin i-give up ang church, huwag natin i-give up ang gawain ito dahil si Lord hindi niya gini-give up yung kanyang church. Pang-apat, sabi ulit doon sa Acts 2:47, at na nagpupuri sa Diyos ang nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaligtas. Sabihin lahat, araw-araw. From the word daily o araw-araw, it means that evangelism is a daily word. Ito pala ay dapat araw-araw na ating ginagawa. Saan ka man, ikaw man ay nasa office, ikaw ay nasa kung saan trabaho ka. So, you have to evangelize person or people. So, pag itong kalooban ng Diyos, upang magkaroon ng tinatawag na daily addition sa church ng Panginoon, we have to work it out daily din. Parang ito'y maging routine na gawain na natin. Sabi nga, ikadikit na, kakambal na natin bilang mga Kristiyano, yung ipamalita si Kristo sa mga tao. Amen? Yan. Kaya, napakahalaga po ng evangelism. Hindi po ito po pwedeng maalis sa Iglesia, sa bawat churches, hindi po pwedeng alisin yung tinatawag na evangelism. Hindi po pwedeng puro awitan lang tayo, puro praise and worship lang tayo, o kaya ay puro dalo lang tayo. Ang ating tungkulin ay may tinatawag na evangelism. And it must be work daily, araw-araw. Kaya nung naunawaan ko yung salitang ito, sabi ko, ang laki pala ng pagkukulang ko sa gawain ito ng Panginoon. Dahil kailangan pala daily na gawin. So, hindi mo naman kailangan pumunta ng San Pedro, Laguna para daw mag-evangelize. Kapit bahay natin, pwede natin silang sabihan na mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya naman tingnan niyo ang effect sa Jerusalem Church. Pagdating sa Acts 4, ay meron pong nadagdag sa kanila na another 5,000 souls. Ang bilis ng growth ng church. Ang bilis ng fill-in yung house of the Lord. Bakit? Kasi itong mga nakakilalang ito, sila ay naging gossip ng ng gospel. Yung tinatawag na evangelism is a holy gossip. Ay, sabi ni isang preacher, ang evangelism is a holy gossip. Banal na pag-jistis daw. O i-jistis mo si Jesus, hindi ka magkakasala. Amen? Jistis mo yung kabutihan ng Panginoon. Hallelujah.
And pagdating sa Acts 4 yun, yung 5,000 souls. Sa Acts 5 naman, sabi doon, the Lord added multitude. Pag sinabi multitude, napakarami na nito. Laksa-laksa ang kaluluwang idinadagdag sa Jerusalem Church. Kaya nga, pagdating sa mga sumunod na talata, nagulat yung mga yung mga priest, yung mga kaaway, yung mga Kristiyano doon. Sabi, they turned the word upside down. Pinabaliktad nila ang sanglibutan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang daming tao na nakakilala sa Panginoon. Pwede pa bang mangyari sa panahon natin? Kasi ang sinasabi ng iba, tapos na raw iyon, naganap na iyon. Hanggang may kaluluwa na nangangailangan sa Panginoon, hindi pa tapos ang evangelism. Hindi pa tapos ang pag-aaral ng soul sa bahay ng Panginoon. Amen? Hindi pa tapos ang pag-occupy sa kingdom of God ng souls. Kaya hanggang di pa yan nagra-rapture. May tatlong form of evangelism. 3 different forms of evangelism. Okay, ano itong tatlong format ng pag-evangelize o pag-share ng gospel? May tinatawag na mass evangelism. Like yung ginawa ni Peter, nagsalita siya sa karamihan sa 3,000 souls. Yung ginagawa ng mga evangelist sa mga crusade, that is mass evangelism. Pero hindi naman lahat kasi tinawag sa mass evangelism. Kung hindi tayo tinawag dyan, meron tinatawag na personal evangelism. Yung one-on-one. Effective din to. Ito yung ginawa ni Paul Yong-Gyu sa South Korea. Kaya nagkaroon ng malawakan din na yung revival. Nagkaroon ng maraming Christian doon because of yung one-on-one evangelism. Personal evangelism. And then, pangatlo po yung tinatawag ng local church evangelism. Ito yung dadalhin yung kaluluwa, tapos tatawagin yung altar call na tinatawag, o palapitin sa harapan, and then sila'y patatanggapin. Ang tawag doon ay local church evangelism. Bakit po kaya pinayagan ng Diyos na matatag ang church dito sa mundo? Ano kaya? Bakit kaya nasilang ang Ecclesia, ang body of Christ sa mundo? Ano kaya ang layunin? Meron pa kayong idea? Why the church is in the world? At Judith, para may binubulong po kayo. Sabihin niyo naman sa amin, share nyo. Magkaroon ng fellowship, maganda po yan. Sino pang may binubulong dyan? Jet, may binubulong ka sa kalikod mo. Bakit nasa mundo ang Ecclesia? Sino sasagot? Bakit tayo nandito sa mundo? Anong layunin? Bakit may church sa mundo? Sige, sagot. Sagot. Why church is in the world? Ayan si Brother Ramil natin. Ano may binubulong ka daw? Ano kaya ang masasabi ng ating Kuya Ramil? Bakit kaya nandito ang church sa mundo? Bakit kaya hindi pagkakilala natin, pinagpukuhan na tayo agad ni Lord? Para wala na tayo sa mundo ito? Bakit? Talagay niya, ba't ka nandito pa? Para mag-share ng gospel. Para mag-share ng gospel. Maganda yan, no? Para mag-fellowship, para mag-share ng gospel. Ano pa kaya? Para dahil marami pang hindi naliligtas. Mga po yan. Ba talaga pag mag-asawa, sasagot pag hindi nakasagot ang asawa, yung asawa. Okay, so the church is in the world for the benefits of non-believers. Para sa kapakanan ng mga non-believers. Kaya tayo nandito Kaya tayo nakakilala sa Panginoon at binuo tayo ng isang ecclesia, saan mag-fellowship tayo, isa ang layunin. Bakit tayo nandito? Para makinabang ang mga unbelievers sa atin.
Pag siniran natin sila ng salita ng Diyos, pakinabang nila yun. Amen? Dapat ipaunawa natin sa kanila. Kaya kita sinisiran para sa kapakinabangan mo. For your benefits of your soul, your spirit. Kasi pag hindi mo nakilala ang Panginoon, papahamak ka. Pero yan, ganun ang sishare ko. Makalalong magalit. Ayan, ating tanong yan, may hindi na nagkabelit. Sa matuklasan nila, oo nga, para sa kapakinabangan din pala yun. Di ba ngayon, naunawaan natin, ako palang makikinabang. Akala natin ang makikinabang, yung church na pinagdadalan sa atin. Hindi eh. Tayo ang nakikinabang sa church. Amen? Kasi amen? Kaya, ang pagpunta mo sa church, ay hindi para sumaya ang church. Para sa kapakinabangan mo yan. At kaya dinadala natin ang mga kaluluwa sa church para sila ay makinabang sa mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa Ecclesia. Ayaw ni Lord na tayo lang ang makinabang dyan. Amen? Alam niyo minsan kaya bakit hindi na nagaganap yung mga signs, wonders, and miracles? Kasi tayo alam na natin ito eh. Minsan di na tayo namamangha pag may balik. Ay, thank you Lord. Ganun lang. Pero pagka ang pumunta rito ay mga unbelievers at sila'y gumaling on the spot because of the power of the Lord, doon magkakaroon ng malaking kagalaman. Amen? Kasi tayo common na sa atin na pinapagaling tayo ni Lord and then nagpupuri tayo ni Lord. Ito ganun lang. Wala tayo masyado ng excitement. Unlike yung mga nun lang makakaranas, sila yung mga excited talaga. Kaya nga, hindi masyadong nag-ooperate ang signs and wonders. Kasi alam ni Lord, yung mga anak ko hindi naman talaga excited eh. Kasi naranasan na nila. Kaya kailangan punuin natin ang bahay ng Panginoon ng mga tao na dapat makatanggap ng benepisyo ng ating Panginoon na binibigay ng Panginoon. Yes, amen? Kaya nga po mga kapatid kay Kristo, sabi niya sa balikan natin yung parable. Sabi nung puno ng sambahayan, pilitin niyo silang magsipasok. Naalala niya yung pinasa ko kami. Compel them to come into my house to be built. Pilitin niyo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. At itong salitang ito ng puno ng sambahayan na kumakatawan sa ating Panginoong Yesus, ito rin, inoobliga tayo yung salitang compel dito, means force them, oblige them, obligahin natin sila na pumunta. Hindi para dumami lang tayo dito, kundi para tanggapin nila yung benepisyo na binibigay ng Panginoon. Yun talaga ang dahilan ng Lord. Kasi nga, di ba naghanda ng tingin dito para makainin ng mga taong ito? Ganun din. Kaya tayo mag-a-add ng mga kaluluwa dito, hindi para dumami ang taga-Jeninga. No. Para sa ikabubuti ng mga tao. Yun lagi ang ipaunawa natin sa kanila. So, paano tayo mag-evangelize? Dalawang bagay lang, see people as an opportunity at hindi responsibility. Ano ibig sabihin dito? Pag nakakita ng tayo ng tao, huwag nang mabigat sa loob natin o kaya parang nag-aalangan tayo. Gawin natin oportunidad. Yung pag may nakita tayong tao at nakakita tayo ng Holy Spirit, nakakaranas pa kayo ng ganyan na parang sabi ng Holy Spirit, share mo. Diba? Ilang conviction na ba ang tinanggihan natin dyan? Diba? Marami na. Ako nga, marami na rin. Pero yun ay joke ng Holy Spirit, dapat natin sundin. And we have to see people as an opportunity. Oportunidad. Pagkakataon na iyon para sa taong iyon na tumanggap ng benepisyo. Pangalawa, learn to invite naturally. Naalala niyo yung sharing ko sa inyo last Sunday about sa Samaritan woman? Very natural lang yung pag-share ni Jesus, di ba? Yung nature of work, yung place, yung condition, ginamit ni Lord na opportunity para masyaran niya yung babae.
Same as sa mga taong nilalapitan natin, kamukha doon sa Purok Tres, may matanda doon na nagsasalok ng tubig. Kahit nire-refill siya ng tubig kasi 80 plus na siya, hindi na siya pwedeng magbuhat. Nire-refill siya ng tubig. Nagkataon lumapit sa amin, sinishare ko si Ate Ruby, lumapit din siya. And then, yun yung opportunity, ginamit ko na pinaka dahilan ay yung tubig, pakailangan niya. Yan din yung sinare ko sa kanya about it. Kaya, learn to invite naturally. Yung parang ano lang, yung mo sa kalagayan ng tao. Amen? Amen po ba? So, mga kapatid, never underestimate the power of simple invitation. Huwag po nating maliitin yung simpleng pag-iimbita sa mga tao na pumarito sa tahanan ng Panginoon. Kasi amen? Nalala ko si Persol, Miércoles pala, pwede siyang umaten sabi niya. Kaya, Mr. Baby, dadaanan mo si Sister Sol. Okay, kailangan kasi nakakarinig din sila ng mga ganito para alam nila na kaya sila naging Kristiyano ay para magamit din ang Panginoon. Lahat tayo, kahit wala kang tungkulin dito sa church, we are all evangelists sa harapan ng Panginoon. Amen? Tayo po ay may tungkulin dapat gampanan para ang mga tao tumanggap ng benepisyo. Hindi natin natin isipin, ay, tao ito, kailangan na ng benepisyo ni Lord eh. Kaya, kailangan ma-invite ito, kailangan ma-share ng kaharian ng Diyos. Amen? Amen? So again, ang mensahe ng ating Panginoon, fill my house. Punuin ninyo ang aking bahay, ang aking tahanan ng mga tao. Kaluluwa. Kaya, God's will po na tayo mapuno sa church natin. Hindi yung nababawasan tayo lalo, tapos mapuno tayo. Yung mga umalis, pagbayan natin sa Panginoon, marami pang kaluluwa dyan na dapat dalhin sa Panginoon. Amen? Ano natin, huwag natin muna silang, kumbaga, share natin, pero mag-focus tayo sa mga taong nangangailangan sa Panginoon. Focus dito. Amen? Amen. Ano ba kayo natutunan? Yan, salamat sa Diyos at nawa tayong lahat. Kasama ako doon. Gawin natin. Again, the Lord. Ito ay divine work ng ating Panginoon na mag-add ng soul. And gawain din natin ito as God's disciple or believer. And ito ay double work. Kailangan magkakasama tayo na gagawin ito. And then, ito po ay daily work. Araw-araw. So, gawin natin parang habit na mag-share sa mga tao. Amen? Ayan. Salamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Habang kayo po'y tumatayo, let's pray. Heavenly Father, we thank you sa iyong pong mensahe sa amin sa gabi ito. Pinaalalahanan mo kami muli na kami po ay may tungkulin dapat gampanan bilang iyong mananampalataya. Gaya po ng iyong mga disciples, like Peter, na nagpagamit sa iyo upang pangaral ang mabuting balita ng aming Panginoon. Kalooban mo rin, O Diyos, na kami bilang mananampalataya ay gamitin mo sa ganitong kaparaanan na kapag invite kami ng mga kaluluwa para sa iyong kaharian, dalhin namin sa gawain mo para sila po ay makarinig ng iyong salita, maalagaan sa espiritual. O Panginoon, napakarami pang kaluluwa na nangangailangan ng sa aming Panginoon Jesus. Nangangailangan ng benepisyo na nagmumula sa iyo. Kaya nga po, tulungan niyo kami na magkaroon din ng heart na gaya po sa aming Panginoong Jesus. Merong compassionate heart for the lost. At even yung mga alagad noon, karoon sila ng ganong puso. Give us boldness, Lord, to share your word. Whatever the cost, whatever the cost, ay makapagbahagi kami about
the good news, our Lord Jesus Christ. Yes, Almighty God, bawat isa sa amin na natin, puspusin mo ang iyong karunungan at kaalaman. Puspusin mo kami ng iyong mga salita. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu. Upang mayroon kami masasabi sa mga tao na iyong mga salita. Na magkumagbig sa kanilang mga puso na maglingkod sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang aming buhay para maglingkod sa iyo, para magpalapit sa iyo. Sapagkat ang buhay na ito ay tinubos mo na, pinagaling mo, pinalaya mo. Kaya naman, gamitin mo na, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian. Thank you, Lord. Ang buhay ko sadyang lamang para sa iyo. Gamitin mo ang buhay para maglingkod sa iyo.
gobyerno. Panginoon, kanino pa kami paroroon, ikaw ang may buhay na walang hanggan. Kaya din ang aming sasabihin, Panginoon, kanino pa kami maglilingkod, sa'yo na namin nakita, naranasan ang lahat ng mga buting bagay na aming kailangan. Kaya narito ang buhay namin, Panginoon, gamitin mo. Susunod kami sa iyo, susunod kami sa mga yakap mo. Basta't kasama-sama ka namin sa paglakad sa mundo ito. Hanggang ang presensya mo'y sumasa amin, Panginoon. Mga lalaki kami ayon sa iyong kalooban. Panginoon, lubusin mo na po ang bawat sa amin sa pagkagamit mo sa mga huling araw na to. Mga bata, kabataan, mga may gulang na, Panginoon, gamitin mo kami lahat sa iglesia ito upang sabihin sa mga tao na ikaw'y mabuting Diyos, na ikaw, Panginoon, ay nagmamahal sa kanila. O Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob na sabihin sa mga tao ang iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat sa amin. Ang salita mo ito'y makagawang sagana sa aming mga puso. Huwag lamang namin pakinggan ito, kundi ito ay ganapin namin sa aming pang-araw-araw na buhay. O Diyos, salamat po. Sumasampalataya kami sa paggawa po namin ang bagay na ito. Itaragdag mo ang kaluluwa na aming mababahaginan sa iglesia ito. Mapupuno ang lugar na ito na mga kaluluwang paglilingkod sa iyo, sapagkat kami hahayo at sasabihin namin ang iyong mabuting salita sa mga tao. Panginoon, salamat sa iyo. Pangunahan kami ng Santo Espiritu, convict na kami lagi ng mga tao na dapat namin lapitan, itulong mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, at sa iyong pinagtatagumili ang iglesia nito, ang buhay ng iyong mga anak na narito, at sila ay gamitin mo mightily, lumapit sa amin ang mga tanda at himala upang sino ang aming inalangin ay makakaranas ng iyong mga dakilang gawa. Oh, thank you so much, God. At ang biyaya mo pag-ibig ng Panginoong Jesus, pag-isama ng Espiritu Santo ay sumagana sa iglesia ito at sa buhay ng iyong mga anak. Sumaiyo ang pagbuhay ng walati at kadalilangan sa lahat ng mga bagay na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus po ang aming panalangin. Lord, pagpalangin mo rin ang gagawin namin pagkakaloob. Ang mga salapi ito'y magamit 100% for the ministry, for the expansion of your kingdom. And bless your people na kapag na nagbibigay para sa iyong gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Open the eyes of my heart, Lord.